Kaya malaya na tayo. Ngayon, hindi na tayo kinukondem. Ang diablo na lang nagkukondem sa atin. Dahil tumanggap na tayo, nais ng Diyos ay pagpapala ng mga pinangako niya sa mga believers. Tingnan natin yung ating 2 weeks na pinag-aralan regarding sa Christmas. Ayan po, Christmas under the New Covenant. Nung first week ho na ating pinag-aralan, di ba? Ang sabi diyan, the promise. Ibig sabihin, merong ipapanganak na Messiah. Merong ipapanganak na tagapagligtas. And then, second Sunday, yung the presence, na dumating ang Messiah, di ba? God is with us. Emmanuel. Ito po, pwede nyo hutong balik-balikan sa ating podcast, sa Beloved Grace Church Facebook natin, page natin. And then, pakishare naman po natin. Pwede po ba? Share nyo na. Para mas lalo nilang maunawaan ang Christmas through the New Covenant. Kaya ngayon, ating pagpapatuloy sa pangatlong linggo, ang ating message, the price, the blood of the covenant. Christmas under New Covenant. Ngayon po, basahin muna natin ang propesiya na may papanganak na tagapagligtas. Sa Isaiah chapter 9, verse 6 hanggang 7. For a child is born. Amen. Is given. The government will rest on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting, Prince of Peace. His government and its peace will never end, and he will rule with fairness and justice for the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven armies will make this happen. Alam niyo ba, ang newborn baby, bagong panganak na sanggol, di ba po yan, binabalutan ho yan ng kulay puti o swaddle ho sa English po. Binabalutan, di ba? Ang cute-cute po niya, lalo na sa mga tapos nakita nilagay dito sa inyong lap dito, di ba? Binabalutan niyo ng puti. Tapos makikita niyo lang yung mukha niya. Uy, kamukha ko to. Buti lang hindi kamukha ng tatay ko. Ay, ng tatay niya. Di ba nakakatuwa? Amen po ba? Lalo na yung mga mother, tama po ba yun? Pag una yung nakita yung baby, tapos balot talaga, nakita nyo lang mukha, wow, kamukha ko siya. Talagang, ang puso nyo, talagang ganado, oh, ang cute ng aking anak. Ganon din ang Panginoong Jesus. Nung siya'y pinanganak, binalot siya ng lampin, binalot siya. Yung pinanganak siya. Pero alam niyo po ba, meron ditong significant, yung sa kanyang pagbalot, pinanganak siya sa manger dahil nung namatay ang Panginoong Jesus, sa tradisyon ng Israel, binabalot rin ang mga namamatay, yung kanilang buong katawan. Nakakita na po ba kayo nung picture ng mommy? Ay po, makikita nyo po, di ba? Binabalot ho yan, yung kanyang buong katawan. Ano lang naging significant niya? Pareho, yung batang pinanganak na dating, ang cute-cute talaga, binalot ng lampin. At ganun din, nung siya'y namatay, binalot din ang ating Panginoong Jesus. Kaya ano po yung significant nito? Sa bawat tao na kailangan natin ng Panginoong Jesus. Dahil alam natin, pagdating ng panahon, diba, magpapantay din ang ating paa. Pero ito, pinakita ng Panginoong Jesus, sabi diyan, nung siya'y namatay, the manger was made of stone. Nilagay siya doon sa bato, binalutan siya, tapos andun yung manger, yun nga sabi ko, yung maririnig nyo doon sa turo ni Pastora Berna, last 2 weeks, yung batang sanggol nilagay doon sa sabsaban. Hindi ho siya yung makikita nating sabsaban ng mga kahoy, kundi doon sa bato. Binalot at nilagay siya doon. And then, ngayon, nung namatay ang Panginoong Jesus, binalot din siya
Binalot rin yan. Di ba sabi, so was the tomb, he was wrapped in cloth at birth, and again, death at death. Di ba? Namatay siya. Binalot rin siya. From feeding through the burial slab, the covenant journey was set. Pero napakabuti ng Panginoon. Ano ho ang significant nito? Sinisignify nito yung humility o pag mababang loob ng Diyos. Isipin nyo, Diyos siya, namatay siya, tapos doon lang siya sabsaban. Doon sa batong yon. Pero ang Panginoong Hesus, sa batong yon, no, sabsaban na yon, nilagay rin siya doon sa bato na kanyang hinihigaan. Kaya sabi nga dyan, Jesus is our rock and our salvation, the sure foundation. Sa Psalm 62, verse 2, siya ang ating matibay na sandigan. Sabi rin naman sa Matthew chapter 7, sabi, ang taong matalino nagtatayo ng bahay, di ba? Sa matibay na pundasyon, sa matibay na bato, hindi sa buhangin. Kaya Jesus is our rock and salvation. Amen? And our fortress. Amen po ba doon? Pinaniniwalaan nyo, ang ating pinapanampalatayaan ay matibay. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang ating sandigan. Amen po ba? Di ba dapat pinapalakpakan natin ating Diyos? Nagsimula sa manger, binalutan, nilagay doon sa bato, nakainan ng hayop, and then namatay siya, binalutan siya ulit, at doon nakahimlay doon sa bato. Salamat, dahil alam natin yung batong yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, nakita lang natin, ano ba yung manger? Alam kasi natin, yung manger, madalas, iniisip natin, uy, ayan na, magpapasko na, malapit na. Tuwan-tuwa tayo. Lalo na yung mga bata, di ba? Pero, dapat tingnan natin, ang Christmas, walang iba. Ang pagkapanganak niya, ang tinuturo ay patungo sa cross. Yung humility ng Diyos, yun dapat ang makita natin. Oo, pinanganak siya, pero ito'y patungo sa cross. Isang sanggol na binalutan ng lampin, at pagdating ng balang araw, babalutin siya ng burial cloth. Sabi nga dyan, ang manger, ang simula, pero ang cross, ang misyon. Si Jesus ay hindi lang dumating para ipanganak, kundi para ibuhos ang kanyang dugo, ang dugo ng ipan. Napakabuti ng Diyos. Ang pag-ibig niya sa atin, grabe na lang, ganun na lang. Binigay niya ang kanyang buhay. Kaya mula sa sabsaban sa manger, patungo sa cross, sa covenant, para ang ating mga kasalanan ay mapatawad, ang mga kamalian natin ay mapatawad, lahat binigay niya para tayo patawarin kanyang buhay. Nilinis niya tayo ng kanyang banal na dugo. Matthew 26, verse 28. This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Sipin niyo dyan, no? For many, ibig sabihin, para sa lahat. Hindi lang sa mga Hudyo, hindi lang sa Israel, hindi lang yung pangalan niya, Martin, kung sino pa man, kung hindi, many, para sa lahat. Ang kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo ay naglilinis sa ating kasalanan. Hindi lang sa isang specific na lugar, na bansa, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi, para sa lahat ng tao. Kaya sabi niya, for God so loved the world din eh. Dahil mahal niya ang mga tao. Amen? What are the truth behind the statement? The baby in the manger came to shed covenant blood. Ano ang ma-uncover natin dito? Ito yung ating pag-aaralan pa. Para makita natin yung tunay na hulugan ng Pasko. Yung manger na yan. No? Ano ba yung baby na andyan? Ano ba yung Christmas? Mas lalo natin mauunawaan at mas lalo nating
mamahalin ang Panginoong Hesus. Sa bawat dating ng panahon na ganito, makikita natin yung kanyang pag-ibig. Number 1, Christmas point forward to the cross. The manger leads to Calvary. The incarnation is complete without crucifixion. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Siya ang naglilinis sa atin sa mga kasalanan natin. Sino yung Lamb of God? Salamat sa 2. 3, 4. Sino yung Lamb of God? Si Jesus. Wala nang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kita nyo, yan, ang cute. Pero ang patungo pa rin, di ba, dun sa cross. Bakit kaya tupa? Nakita nyo ba, bakit kaya tupa? Kasi ang tupa, maganda, ang cute niya, lalo na malinis, kung puting-puti. Tulad nga isa sa snow. Ang ganda ng tupa. Tsaka ito, alam niyo ba, requirement from Old Testament sa Israel para meron yung sin offering ng mga tao, kailangan ay pagbayaran ng isang perfect lamb, yung kanyang dugo. Yun ang dapat na ipagkaloob. Kailangan walang sugat, walang dumi, kailangan perfect, flawless ang iaalay mong tupa. Ganun nung Old Testament. Kailangan perfect talaga. Walang sugat siya, kahit na maliit lang. Kailangan perfect. Kaya alam nyo nga kapag buntis ang female sheep, at tapos yung kanyang anak ay nakatalaga para sa sacrificial offering. Alam nyo ba ang ginagawa dyan? Pag nanganak na yung babaeng tupa, binabalutan ng tela ho yan. Para hindi masugatan. At inilalagay doon sa manger, doon sa feed na andyan sa picture nyo. Doon nilalagay yan para maproteksyonan. Ganun nila pinahahalagahan. Yung tupa na napanganak o yung naging anak ng female sheep dahil ihahandog, kailangan perfect. Hindi dapat masugatan. Hindi dapat madumihan. Ganun din. Ng ating Panginoong Hesus, di ba? Again, lagi inuulit-ulit, binalot siya. Binalot siya para maproteksyonan. Alam natin na walang karapatan. Dahil pag may kasalanan ng isang tao, meron siyang dumi, hindi ka tanggap to sa Diyos Ama. Pag inoffer mo. Kaya dapat malinis. Sabi nga dyan sa Luke 2, verse 12, "This will be the sign to you." Ano yon? "You will find a baby wrapped in a clothes and lying in a manger." Kita natin, di ba? Sobra ang pag-ibig ng Diyos. Siya'y nagpakumbaba para sa atin. Alam niyo kung ito nga, iniisip ko pa rin, Lord, bakit ba talaga minahal mo kami? Diyos ka, pag-entry mo pa lang dito sa lupa, ang dami ng hassle. Isipin mo, pwede naman siya ipanganak sa magandang lugar. Pero yung pinili niya kasi yung humility, pagpakumbaba. Bakit niya? Gusto niya maabot ang lahat. Nakikita niyo po ba, umpisa pa lang, pag-entry pa lang dito ng Diyos. Ang hirap na. Ang ganda na ng pwesto niya doon sa langit. Comfort zone na yun. Pero minahal niya tayo. Minahal ka at bakit mo pasasaktan ng Panginoong Hesus? Diba? Bakit magbawal pa ka sarili mo? Nakita mo pala, umpisa pa lang, minamahal ka. Andito pa lang tayo sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Andito pa lang tayo, brothers and sisters. Pinakikita na ng Panginoong Hesus. Pag-entry pa lang talaga, ang hirap na. Ako hindi ko maisip kung gaano ako kamahal ng Diyos. At minahal niya ako. Nakita ko yun. At bakit ako gagawa ng isang kabalbalan? Dahil meron Diyos na nagkatawang tao at minahal ako at siya'y nagpakumbaba para sa akin. Amen?
Pwede ba natin palakpakan natin Diyos? Kaya talagang nakikita, ito yung nakikita dapat natin pag Christmas. Merong Diyos na nagkatawang tao na nagmahal sa atin. Amen? Number 2, Old Covenant sacrifices were temporary. Christ's blood is eternal. Old Covenant sacrifices has to be repeated. Christ's sacrifice is once for all. Isang beses lang nag-alay ng buhay ang Panginoong Hesus. Isang beses lang siya. Wala nang iba. Hindi na siya babalik para magsakripisyo uli. Pagbalik niya, tayo'y kanyang kukunin na. Amen? Isang beses lang niya ginawa. Hindi na kailan mauulit to. Dahil ang kanyang ginawa, di ba? Forever yung kanyang sacrifice. Forever natin natanggap, pang walang hanggan, tayo'y kanyang nilinis na. Amen? Hallelujah! Sabi nga dyan sa Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar. Minsan lang, ibig sabihin minsan, once lang. Di ba? At hindi ang dugo ng kambing o guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan nating magpakailanman. Hallelujah! Amen! Ang linaw mo. Diba? Ang linaw, kahit gumagano yung screen natin, malinaw pa rin. Ang linaw mo. Nilinis niya tayo ng kanyang banal na dugo. Kahit kailan. Diba? Tayo'y mamahalin ng Diyos. Again, isang beses lang nag-alay ng buhay ang Panginoong Hesus. Isang beses lang ang kanyang sacrifice. And then, ang kanyang ginawa ay pangwalang hanggan. Pang forever. Kaya may forever. Amen. Number 3, the new covenant secure forgiveness and freedom. Forgiveness is complete. Freedom is secured. Inheritance is guaranteed. Napakaganda. Hallelujah. Talagang kumpleto, Ricardo, ang ginawa sa atin ng Diyos. Ating kapatawaran, kumpleto. Ating kalayaan, secured. At ating tinanggap ang kanyang biyaya. Sabi niya nga dyan sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Hebrews chapter 9 verse 15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom, so set them free from the sins committed under the first covenant. Ang ating Panginoong Hesus ay ating mediator sa Ama, sa Diyos Ama. Kaya kung meron kang, halimbawa, kung meron kang nagagawang kamalian, sasabihin, dahil ang dyablo, ang gagawin sa'yo, kukondem ka. Sabihin ng Panginoong Hesus, op, binayaran ko na yan, yung taong yan. Ang aking dugo, ang pinambayad ko sa kanya, Ama. Kaya, ang Diyos Ama, nakatingin, walang iba, kung hindi sa Panginoong Hesus. Siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus, siya yung nagsasabi, op, debil, bayad na yung taong yan. Binayaran ko na aking banal na dugo. Amen? Kaya malaya na tayo. Ngayon, hindi na tayo kinukondem. Ang dyablo na lang nagkukondem sa atin. Dahil tumanggap na tayo, ang nais ng Diyos ay pagpapala. Pagpapalang mga pinangako niya sa mga believers. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinagpala na. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya ngayon, sa daily lives natin, sa pang-araw-araw nating buhay, paano naman tayo lalakad sa journey natin dito? Para makita sa atin ang Panginoong Hesus, ang tunay na Pasko, makita lagi tayong nakangiti. Number 1,
Live with gratitude for His sacrifice. Christmas is not only about gifts under the tree, but the gift of His blood. Amen. Di lang yung mga regalo. Diba? Yung dyan nasa kaliwa nyo, hindi lang yun. Kung hindi, dapat yung tingnan natin yung regalo ng ating Panginoong Yesus. Yung kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kapatawaran. Colossus 2:6-7. Dahil tinanggap nyo na si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Kaya dapat lahat ng mga tumatanggap naman sa Panginoong Hesus, mamuhay tayo ng karapat-dapat para sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at magpasalamat din kayo. Ito yung dapat response natin sa sacrifice ng ating Panginoong Hesus, sa ginawa niya. Dapat mamuhay tayong nasa atin ang Panginoong Hesus. We are walking Bible dapat. Kung ano yung mga napapakinggan natin dito, mamuhay tayo. Dahil nakatingin sa atin ng tao. Nakatingin tayo. Tapos sasabihin, ito ba yung Kristiyano? Pag meron tayong nagagawa. Although, tao yun. Diba? Mapanghusga ang tao. Pero ang Diyos, hindi naman siya mapanghusga. Dahil tinapos na nga niya. Nilinis niya tayo. Ang nakikita na ang ating Panginoong Hesus ng Diyos Ama. At dapat naman dito, habang tayo'y nabubuhay sa mundong to, yung journey natin, dapat makita sa atin ang pagiging tunay na Kristiyano. Amen? Maging kakaiba tayo. Hindi ko naman sinabi maging ano kayo ha. Ibig sabihin, mas maging humble tayo sa buhay natin dito. Makita yung kakaiba. Kahit na may problema, nakangiti ka. Amen? Dahil alam natin tayo minahal ng Diyos. Mag-grow tayo sa faith o sa pananampalataya natin. Paano? Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sa pamamagitan rin ng pakikinig. Kaya may podcast nga po tayo. Balik-balikan nyo para mag-seek in po sa inyo. Yung mga salita ng ating Diyos. Kaya sabi ko nga, lagi kong sinasabi dito sa pulpito, kahit dito, sa lahat ng mga tumatayo dito, sa pulpitong to, walang maitataas. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang kanyang biyaya lamang. Amen? Sige po, palakpakan po natin ating Diyos. Sa Beloved Grace Church, walang ibang bida, walang ibang magaling, kung hindi ang Panginoong Hesus lang. Amen? Makinig tayo ng mga hymnal song, makinig tayo ng worship song. Kasi nakakapagpatibay sa ating pananampalataya yan. Tingnan natin yung mga kaibigan natin. Diba? Piliin natin. Alam natin dapat yung mga ating mga magiging kaibigan, mananampalataya. Dahil kung sino mga, sabi nga, di ba? Tell me who your friends are and I tell you who you are. Lalo ka mapupulyot pag ang mga kasama mo, diba? Hindi mga mananampalataya. Sila 10, ikaw mag-isa. Halos binobombard ka ng mga salita ng mga hindi karapat-dapat. Pag pupunta ka lang, kaya gusto pupunta ka dito sa Sunday para lalong palakasin ang iyong pananampalataya. Tayo, dapat ganun. Kaya alam nyo, every Sunday sa pagpunta sa church, isa itong nakakalakas ang ating pananampalataya. Naririnig natin ang salita ng Diyos. Siya nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Hindi ho yung pastor, kundi yung Word of God. Sabi ko lalo ako, hindi naman ho ako ganun ka galing. Pero pag alam ko ang Word of God, ang nangusap sa inyo, hindi rin naman ako inspirational na na magsalita. Di ba? Speaker. Nauutal pa nga ako. Pero alam ko, yung Word of God ang pagsasabi sa inyo. Yung mga nababasa natin dito, ang naitataas natin, ang ginawa at ang biyaya ng Panginoong Hesus. Ang higit sa lahat, alam nyo, dapat rin tayo'y mapagpasalamat sa lahat ng circumstances sa ating buhay. Bakit yung sinasabi yan?
Kasi pag ang taong, alam nyo, lahat ng biyaya, lahat ng natatanggap niya, siya nagpapasalamat. Doon nagsisimula ang mapagkumbabang buhay. Amen? Maliit o malaki man ang inyong natatanggap, ngayong panahon na to, kayo'y magpasalamat. Magpasalamat nga tayo, sa hangin lang ating nasisinghot, walang bayad. Kung lagyan kayo ng tax niyan, bawat singhot nyo, gusto nyo, lagyan kayo ng tax ng Panginoon. Nakadami ka na, ito yun, 10% tax. Number 2, walk in freedom, not condemnation. His blood secure freedom from guilt and shame. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, kita nyo, but after the Spirit. Tayo na, yung espiritu natin. Kasi pag andito tayo, yung espiritu natin, di ba? Lumalakas. Yun ang nakikita natin. Madali na natin ma-distinguish yung mali at tama. Ganun dapat ang Kristiyano. Mali kung mali. Tama kung tama. Walang gray area. Mali kung mali. Kaya sabi nga nung iba, pag napakahigpit ng Diyos. Talagang lalo na Old Testament. Patay kung patay. Pero, ang Diyos, yun talaga. Ngayon naman, binigay na niya ang biyaya, libre, grasya ang Panginoong Hesus. Tinatanggihan pa. Anong gagawin dyan? Higpit ba ang Diyos? Siya ba'y talaga napakalupit ba niya? Isipin nyo na lang, binigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin, parang kaligtasan natin. Tanggapin mo na lang siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Amen? Kaya malaya tayo na kay Kristo. Kaya anuman guilt o siya mga dati mong mga nagawa ang kamalian, hindi na niya aalalahanin yun. Kahit kailan, yan ang tandaan nyo. Hindi na niya aalalahanin yun. Dahil meron ka ng Kristo sa iyong buhay, sa iyong born-again spirit, nananahan na ang banal na Espiritu Santo. Kaya kasama mo na ang Holy Spirit sa journey mo dito sa mundong to. Siya na lagi ang magsasabi sa iyo, tatapik, mali yan, gawain ng Kristiyano yan. Amen? Number 3, celebrate forgiveness as covenant reality. Forgiveness is not partial. It is complete. Completos recado. Hindi niya sinabi niya, it is finished, di ba sinabi niya, meron pa akong naiwan, ikaw na gumawa niyan. Kumpleto. Kaya from the start pa lang, pinanganak ang ating Panginoong Jesus sa manger, ba? Hanggang sa pagdating sa dulo, nung siya'y namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tumulong ang kanyang dugo at naglinis sa ating mga kasalanan. Sabi diyan sa 1 John 1:7, sabi, but if we are living in light, sino mga namumuhay dito sa liwanag? Liwanag, di ba? Ano sabi diyan? As God is in the light, then we have fellowship with each other. Kaya dito nagpe-fellowship tayo. Amen? And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Kaya tayo mga nasa liwanag. Actually, may kantang ang beloved Christian, liwanag. Hindi ko rin nga lang alam kung paano. Liwanag. Diba? Ganun ba yun? Parang payapa yun Oo, liwanag. Sabi kaya, diba? Kaya, sa totoo lang, hindi ang Meralco ang liwanag. Dahil alam ko, pag dumarating sa inyo yung Meralco bill, dumidilim ang paningin nyo. Ang tunay na liwanag ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Siya yung nasa buhay niya. Kaya pag ikaw, iba yung ginagawa mo sa mga makamundo, nakikita ka nila. Nagliliwanag ka kasi. Nakikita niya. Bakit? Nilinis ka na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Di ba nyo, nakita nyo si Moses noon, nung Old Testament, di ba sinabi? Nagliliwanag yung kanyang muka. Dahil nasa kanya yung presensya ng Diyos.
Amen. Sa inyo, nasa inyo ng presensya ng Diyos. Ang banal na Espiritu, nananahan sa inyo. Kaya minsan magugulat kayo. Nagsasabi, oh, kakaiba ka talaga, sis. Brother, kakaiba ka. Nagliliwanag ka. Ang ganda ng prinsipyo mo sa buhay. Alam mo kung ano yung dapat. Amen? Kaya, again, lahat ng kasalanan natin, secured tayo. Tayo'y pinatawad na ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Wrap up tayo. Ayan. Ano ang trust about Christmas na ating na-uncover? Number 1, basahin natin. Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa sabsaban. Ito ay tungkol sa blood of the covenant. Number 2, anong nakita natin? Ang sanggol sa Bethlehem ay dumating upang ibuhos ang kanyang dugo sa Kalbaryo. Kita po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus. From start, kanyang kapanganakan hanggang dito, ay ating nakukuha, di ba? Na-receive natin 2,000 years ago. Ito pa rin ang ating, yung biyayang yun, nare-receive natin. Kaya tayo'y nakakangiti, nakakapagsaya dahil alam natin ang Panginoong Yesus ang tumubos sa atin. Number 3, ang mga offerings, sacrifice sa Old Testament ay temporary yan. Pero ang dugo ni Kristo ay walang hanggan. Yung dati, ang mga dugo ng guya at tupa, yun ang pinanlinis. Pero dahil ang dugo ng Panginoong Yesus ang naglinis sa atin, ito ay magpawalang hanggan. Forever na tayo malinis sa harapan ng Diyos Ama. Amen. Number 4, sa New Covenant, ang kapatawaran at kalayaan natin ay sigurado. Sigurado. Huwag kayong magda-doubt, mga kabilabed. Kung may nagsasabi sa inyo, wala, hindi ka ligtas or mali ang ginagawa mo, talagang sukdulan ka, wag. Siguraduhin mo lang. Sabi mo, siguradong sigurado ako, ako'y pinalaya na ng pinatawad na ako. Dati yan. Sabihin mo, parang Diablo. Hindi naman siguro, no? Kasi ang Diablo, pagdating ng panahon, kaya ganun na lang eh. Kasi gusto niya may makasama sa dagat-dagatang apoy. Gusto niya. Pero sabihin mo, isipin mo na lang, Diablo, umalis ka. Alalahanin mo rin, pagdating ng panahon, pupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Ikaw na lang doon mag-isa. Amen? Kasi, kinukondem ka ng Diablo eh. Sabi mo, pinatawad na ako ng Panginoong Hesus. Malaya na ako. Diablo, lumayas ka. In Jesus' name. Amen. Ang beloved walk natin, number 1, live with gratitude for His sacrifice. Walk in freedom, not condemnation. Number 3, celebrate forgiveness as covenant reality. Tayo, ngayon, lumakad tayong nakangiti, nagpapasalamat tayo. At tayo lumakad, nakasama natin, nakikita sa atin ang ating Panginoong Yesus. Ang banal na Espiritu Santo, ang hayaan natin mag-flow sa atin. At yan, magsa-celebrate tayo lagi. Tayo laging masaya dahil alam natin, hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ano man ang circumstances ng buhay natin, tayo'y minahal ng Diyos. Nakita natin, from the start, sa manger pa lang, sa bato, kung saan siya nakalagay, sa sabsabang. At siya, nakita rin natin, konting pinakita natin, siya'y namatay, binalutan rin siya at nahiga siya sa bato. Ang buhay niya, pinagkaloob niya sa atin. Pero, salamat dahil ating tunay na tagpagligtas, ang ating tunay na sandigan ay ang Panginoong Hesus. Jesus is our rock and our salvation and our fortress. Amen. Kaya ang ating beloved thought, by His blood, I am eternally secured. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Thank you, God. Sige po, manalangin tayo. Aanyayahan ko lang ang mga bagong nakapakinig dito, kung una mong napakinig, ang biyayang to.
itong mensaheng to. Ganun din sa podcast na ngayon mo lang napakinggan kung ang mensaheng to. Narinig mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para tayo itubusin. Anyayahan ko kayo na tanggapin Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas nyo. Dahil siya lang ang ating tagapagligtas. Wala nang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sige po, sabayan niyo ako sa maiksing panalangin na to. Panginoong Hesus, sa oras pong to, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Alam ko po, wala akong kakayanang iligtas ang aking sarili. Kaya maraming salamat po, Panginoong Hesus. Binigay mo ang iyong sarili para sa akin. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kayo na po ang maghari sa akin. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin Diyos. Anyayahan ko po kayo. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, marami pong salamat sa oras pong to. Na nakita po namin, O Diyos, nung Ikaw ay pinanganak. Sa sabsaban, Diyos, na Ikaw nahiga doon, O Diyos. Na alam po namin na comfort zone ka na, Panginoon, sa langit, pero pinagkalo mo pa rin ang iyong buhay para sa amin. Dakila ang iyong pag-ibig, Lord, na wala na kaming masasabi. Kung hindi, thank you, Lord Jesus. Pinagkaloob mo ang iyong sarili para sa amin. Dakila ka talaga, O Diyos. Na kahit kailan, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Simula pa lamang, Panginoon, na create mo na ang mundo, ang iyong pag-ibig na ang laging nangunguna. Salamat po dahil ikaw ay tapat. Thank you, Lord Jesus, for your love. Your unfailing love, O God. Ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang unang nagmahal. Na kahit kami, Panginoon, hindi karapat-dapat, kahit kami, Panginoong Diyos, ay nagiging pasakit, O Diyos, nagiging matigas ang ulo, pero tapat ang iyong pag-ibig. Marami pong salamat. Kaya sa oras pong to, Panginoong Hesus, alam kong meron kang gagawin sa aming buhay. Salamat dahil alam po namin, meron ka ng hinandang pagpapala sa amin. Thank you, Lord Jesus, sa mga nakaraang buwan, nakaraang araw, ang iyong pag-iingat sa amin ay ganun-ganun na lang. Kaya Panginoong Hesus, sa oras pong to, we declare, O God, sa aming buhay, Lord, ang kasaganahan ng pagpapala. Dahil ito ang nais mo sa iyong tunay na mga anak. Isang bigyan ng isang buhay na kaaya-aya at buhay na pinagpala. Ito'y amin tinatanggap, Panginoong Hesus. Tinatanggap namin sa aming buhay, sa aming puso, sa aming isip, ang mga nakahandang pagpapala mo po, Panginoon, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ito'y amin ang pinapasalamatan. Sa aming kalusugan, O Diyos, salamat po. Kaya sa oras na to, kung anuman ang mga kasakitan, in the name of Jesus, Lord, ito'y amin nire-rebuke. In Jesus' name. Walang karapatan ang mga sakit sa aming pangangatawan, sa aming pamilya, in the name of Jesus. Ito'y aming tinatanggihan. Tinatanggap lang namin ang kalusugan, kasaganahan sa aming pangangatawan, aming kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat dahil alam po namin, Panginoong Hesus, binayaran mo na sa krus ng Kalbaryo lahat ng mga sugat na iyong tinamo, lahat ng pasakit sa krus ng Kalbaryo. Ito'y para sa amin, para kami bigyan ng isang pangangatawang malakas, malusog at masigla. Ito'y amin tinatanggap, Panginoong Hesus. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Ano man ang aming hawakan, Panginoong Hesus, sa oras po ito, at sa mga darating pa, Panginoon, kami pinagpala mo na. Saan man kami
igawin ang aming paa, O Diyos. Ano man aming tapakan, kami pinagpala mo na. Thank you, Lord Jesus. Kami nananampalataya, O God. Buong puso, buong isip, lahat ito'y mangyayari sa amin. Dahil mahal mo kami. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Thank you. At sa buong araw pong to, Lord, may enjoy namin. Itong buong kongregasyon na to, Beloved Grace Church, sa buong araw na to. Maraming pong salamat na meron kang hinanda sa bawat isa. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, nabasa mo dalangin. Amen and amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon, laging pinapaboran. Ako ay pinili